Sa araw na ito ang special day para sa Panginoon upang purihin, sambahin ang ating Diyos sa ating buhay. Diba? Kaya huwag tayong maging gahaman sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Dahil ang Diyos ay mapalibughuin. Kaya sa mga oras nito, awitan natin ang Diyos sa ating buhay. Minsan lang ito dumating sa atin. Ang isang araw ay para lamang sa Kanya. 6 na araw para sa atin na ikabubuhay. Pero ang isang araw ay para lamang sa Kanya. Dapat natin yan ibigay sa Panginoon. Dahil yung lakas po natin, yung mga ginagawa po natin ay nanggagaling sa Panginoon. Diba? Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Dahil ang lahat ng ginagawa natin, galing ito sa Kanya. Kaya tayo tumayo. Tayo lumapit sa Panginoon. Magpakumbaba sa Kanyang harapan. Sa paanan niya. Magsumamo tayo sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Halina, awitan natin siya. Tayo tumayo. Ihanda po ang ating mga sarili, ang ating puso, para damhin, namnamin ang Kanyang presensya sa mga oras na ito. Ako'y lumalapit sa kabanalan mo. Ang puso ko nialay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko ito gamitin mo. Minsan pa, Panginoon, ako'y lumalapit sa kabanalan mo. Ang puso ko inialay sa'yo. Nagpapakumbaba sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko ito gamitin mo sa isang pagsamba. Nararapat sa'yo, Diyos, tanggapin
Patuloy mo kaming ginagabayan. Patuloy mo kaming pinapatnubayan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sagana sa aming mga sarili, Panginoon. Wala kaming may dahilan kung bakit kami naririto, dahil ito ang gusto mo, Panginoon, para sa amin. Lord, marami pong salamat dahil ang araw na ito, Panginoon, ito ay ipinalaga namin para sa iyo. Dapat ka lang namin maitaas. Dapat ka lang namin pasalamatan dahil sa mga tinatanggap namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Lord, ano man ang ginagawa namin ngayon, maging ang mga kapatid, bagamat kami mayroong kahinaan, pero ikaw, Panginoon, ang siyang nagpapalakas sa amin. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, nabubuhay kami, Panginoon, sa iyong banal na salita, O Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat muli. Bagamat ang aming mga kapatid na wala rito, dalangin namin na sila ay idako mo, Panginoon, sa lugar na ito, upang sama-sama kami, Panginoon, na magpuri at magluwalhati sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, maraming pong salamat. Tinataas ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen. Hello! Nandiyan na ba tayo? Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Kaya awitan natin siya. Handa na ba tayo? Amen. Gamitin po ating mga kamay. Dapat may lakas.
buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Yung puso namin, Panginoon, patuloy itong nagagalak habang kami umaawit sa iyong mga awitin. Lord, nagagalak ang aming puso. Nasasabing ka, Panginoon, para purihin at awitan ka pa, O Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng aming inawit, Panginoon, Lord, ito'y nagpapalakas sa amin. Nagpapasaya, Panginoon. Dahil ang puso namin, Panginoon, ay nakikita mo, Lord, kung paano kami magpuri sa iyo. Hallelujah. Dakilain ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah, Lord. Anumang naisin namin, O Diyos, ito'y tutugunin mo. Hallelujah. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want
moment. In you I find my face, my comfort when I'm weak. I trust in you, through storm and raging sea. People, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Minsan po, Panginoon, patuloy ka nating magakilan. Patuloy ka nating pupurihin. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my face, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. People, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I'll give all to be with you. Salamat, Panginoon, sa iyong mga awitin na ito ay pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon. Patuloy ka namin na awitan, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ay iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Covered me in your arms and leads me in your righteous
pananampalataya. Minsan nagkakamali kami na hindi namin ito nakikita. Pero Lord, nandiyan ka para makita mo, Panginoon, ang aming pagkakamali. Makita mo, Panginoon, ang aming din ng kahinaan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy na ipinararanas mo sa amin sa umagang ito. Lord, maging ang iyong tagapagsalita, Lord. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa kanya. At puspusin mo siya, Panginoon, ng mapagpalang salita para ipahayag, Panginoon, sa lugar na ito ang iyong mabuting salita, O Lord. Salamat sa gawain na ito na pinagkatiwala mo sa amin sa araw na ito. Kaya Lord, tinatas ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabay! Hello! Amen! And amen! Tayo makapag-upunan. Hallelujah! Hello mga kapatid! Napagpala ba tayo? Siyempre! Sabi nga, hindi yan hadlang pa rin tayo magpuri sa Panginoon. Dahil ito ang araw para sambahin mo sa buhay mo ang Diyos. Diba? Magsasamba ka lang ba kung meron kang pangangailangan? Hindi. Sa ayaw at sa hindi, aalis tayo dito na walang paalam. Magpapalam ka ba sa kapatid mo na aalis ka na dito sa mundo? Di ba hindi? Walang ganon. Ang Diyos ang siyang magtatalaga at magkukunin ang buhay mo. Diba? Di pwede, Lord, huwag mo na akong kunin kasi may gagawin pa ako. Sasabihin ng Lord sa'yo, ano bang gagawin mo? Mamamasyal ka lang? Hindi. Pag binigyan ka ng buhay, ng pagkakataon, pangalawang buhay ng Diyos, dapat gawin mo ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Hindi binigyan ka ng buhay para bumalik ka ulit dun sa ginagawa mo. Diba? May pag-asa tayo. Hello? May pag-asa tayo. Yung pag-asa na yung yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Yun ang pag-asa na buhayin kang muli. Hindi lang sa pamagitan ng pisikal na buhay mo, kundi spiritual na buhay. Yung pagpapala na yan, yung dapat mong makamtan. Hindi pagpapalang pinansyal, ha? Hindi pagpapalang pinansyal literal o anumang bagay na pagpapala na yan. Yung pagpapalang tinutukoy ng Diyos, yung pagpapalang ibinigay ng Diyos sa'yo, kaloob ng Diyos sa'yo, gamitin mo. Di ba? Kung ayaw mo sa Panginoon, hindi, tingnan mo. Di ba yung wala dito, yung wala rito yun. Kasi, sabi nga kakaunti lang ang makakapasok sa kanyang kaharian. Bilang lang. Hindi lahat makakapasok. Hello? Dahil ang Diyos, alam niya kung sino ang kanya. Alam niya ang mga tupa niya na sumusunod sa kanya. Hindi yung sumusunod lang tayo kung mayroon tayo sa buhay natin. Hindi yun eh. Diba? Dapat ibigay po natin ang the best sa Panginoon. Yung magpunas ka lang ng bangko, counted yan sa Panginoon eh. Magwalis. Yan ang silbi mo sa Diyos. Diba? Puri ng Panginoon. Kaya hindi lang tayo nabubuhay dito sa mundo sa pamamagitan ng ating kalayawan. Nabubuhay tayo dito sa mundo dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yung salita niya, yun ang kamtan natin. Dahil ito ang, sabi nga, pasaporte natin sa Panginoon. Ito ang guide natin para makapasok tayo sa kaharian niya. Di ba? Pag wala ka noon, saan ka pupunta? Di ba? Dahil iyan ang ating binigay ng Diyos sa buhay natin. Yung buhay na ibinigay sa iyo, wag mong sasayangin.
Dahil pag sinayang mo yan, aba, para kang sasabihin ng Diyos sa'yo, hangal, ngayon din kukunin ko ng buhay mo. May magagawa pa ba tayo doon? Wala na. May binigay na sa'yo. Kasi may binibigay ang Diyos sa'yo, hindi mo tinanggap. Tapos, pag walang-wala ka, hihingi ka sa Lord. Binigyan ka na nga, hindi mo na tanggap yun. Di ba? Yung hininga lang natin, yun buhay yun eh. Di ba? Yun eh. Binigay sa'yo ng Diyos maaga pa lang. Nakagising ka ng maaga. Lord, salamat. May lakas po ako. Di ba? Hindi yung paggising sa mga, ano kayo, alam mo sa lingko. Ano kayo? Kasi may pera eh. Di ba? Ganang ano sa may pera eh. Kung anong nasa isip natin. Diba? Kaya purihin ng Panginoon. Hello! Napagpala ba tayo? Siyempre, kahit kakaunti ng pero ang Diyos pa rin ang siyang nagpo-provide sa buhay natin. Di po ba? Kaya sino ang unang pinagpala ng Panginoon? Ang siyang pagpapalain din. Amen? Hello? Hindi na ako magtatawag, siyempre. Tumayo ang dapat tumayo. Yung papalatandaan na nagtitestimony tatay dito para sabihin ng anong nangyari sa isang linggo. So, salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kasi yung panalangin po napakabisa, natutupad. So, magbigkas muna ako ng talata, verse, chapter, sa Kawikaan 18:20. Sabi ganon, sa 1, mas mabuti ng mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong magsalita ngunit walang nalalaman. Hindi nakuha ako dito. So napakabuti ng Panginoon. No? So nanalangin ako. Yan, nanalangin, napakabisa ng panalangin. So ano nangyari? So ang pinapanalangin ko dito, lagi ko dinidiretsa, magkaroon ako ng kasama kasi nasa business ako. Unang-una, lagi kong sinasabi ang disciple of Jesus Christ, yung inuna ko. Pero kahit wala man, salamat kay God kasi marami sa labas. So, pumunta ako kahapon, nung Biyernes, doon sa pangalawang church natin, ginawa ni Pastoralan. So, nandun sila, si Brother Naisir, tapos si Edie. So, siyempre si Edie lagi may sakit. Una, pinag-pray ko yun. Tapos, yan. Kumakain sila doon. Binidyo ko nga eh. So, kaya nga dito, iba sinabi dito sa Kawikaan, napakano ng Panginoon. Sabi dito sa Kawikaan, ano ba yan? 19:1, no? Mas mabuti ng mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. So kahapon, siyempre sabi na nasa ako, sa Ortigas. So napakakaano ng mga testimony ron, yung mga talagang may iya kasi isang taxi driver, so mahirap, nagkasakit yung anak niya, sabi sa puso, 3 taon. So anong ginawa niya? Pinom ng moringa oil. Diba sabi ng Panginoon, lagi ginawa ni Pastoralan, pag may sakit, anuhan ng langis. So sabi ng tatay, kasi hinihingi 1.5 million. So malaki. Saan siya kukuha nun? Kasi kinukulit siya sa First Beta Plus. Ayaw niya. Lagi naman ganyan, ayaw eh. Pero alam mo narinig niya, sabi niya malayo. Ang tanong naman ng apply niya, sabi, nakakarating na tayong abroad, di ba? Ba't nararating nyo? Tigas, hindi nyo nararating. So, yun ang punto. Bakit dumating sa yung First Beta Plus? Yung pala, para hindi magkasakit ang pamilya. Lahat pala sakitin. So, 11 years na siya sa taxi driver. So, yun, hindi na po nakakasakit ang buong pamilya. Kasi sabi nga, malaking blessing na po yung pamilya mo lang sakit. Tama ba? Pero siyempre galing sa Panginoon yun eh. So yun, anong ginawa niya? Pinom ng moringa, halos kalahating baso. Kasi isip yung mamamatay rin naman, pinapump na, bulag-pula na yung bata. Wala namang pag-asa eh. So alam mo, umano yung bata, umano. Kasi puso eh. Siya kakukuha ng 1.5 million. Hirap nun, talagang
Sabi nga, napakahirap talaga. Isang taxi driver, wala talagang ano. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. So yan, kahapon, sabi ko nga, hindi po pinagyayabang. Kaya salamat kay Sister Karing dahil sa Panginoon. Yun, sana maririnig yung sinasabi ko kasi totally, ang iba nito galing sa Panginoon, galing din sa akin. So, kahapon, kumuha siya ng chikit, pares kami, hindi po pinagyaban. Mga downline ko, may mga chikit na po. Ayun po sinasabi panalangin na matagal ang pinalangin, so ginagawa. Kaya nga dito, sa verse na to, kalakit din yan sa hindi ka maging tamad. So, ibig sabihin, nakita mo na at lalo, bakit hindi mo pa gawin. So, lahat na nagbabagay na mangyari. Kaya sabi ko, pinag-pray ko, nasabi ko, Lord, kung wala makukuha ng tao sa disciple of Jesus Christ dito sa mga member dito, so mamaya pupunta ko ng Malabon, so pupunta ko ng Sherman doon. So siguro mag-ano ng kape. Kasi alam mo naman ang target ko, tulad sa akin, may sakit ako, gusto ko mabuhay. Yung binigay sa akin ni Lord, gusto ko na may sakit, mabuhay rin sila, hindi na magkasakit. So ginagawa ko yun kasi yun ang binigay sa akin ni Lord. Kaya salamat sa mga leader ko ngayon kasi kung lulubin sa Mayo, bababa kami ng Tacloban, si JB, nag-ano na kasi isang ano to mas malakas pa sa akin to kasi may pinag-aralan. Ano siya ng ano, yung machine, check up. So, lahat ng lugar niya, pasagahan namin yun. Kasi naturo ko na sa product presentation ako, marketing plan. So, makakasama ko siya. So, yun, salamat sa Panginoon. At siyempre, ang mga pastor, sa mga nagbabayta plan, so, sugat po rin ng Panginoon dahil sa mga biyayang panalangin nila. Dating nagbibigay sa live offering, 100. Ngayon, si Perditorio, 10,000 bawat linggo. So, ibig sabihin, pwede mangyari sa atin dito. Lagi yung pakitinggan ang sinasabi ko, mangyayari yan. Pero kung sa akin lang bibigay, okay lang kung walang kasama sa disciple of Jesus Christ. Yun po, nakakaiyak, pero ganyan talaga buhay. Salamat sa Panginoon. Puri ng Diyos sa bawat buhay natin, maging man sa business, kung anumang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, dapat yan natin pasalamatan sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan ay galing sa Kanya. Diba? Amen. Kaya lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Mayroon man tayong wala, ang Diyos pa rin ang siyang nag-provide sa atin. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa dahil sabi nga, may pag-asa tayo sa Panginoon. Diba? Ang lahat ng iyan, ang ginagawa natin, ito'y galing sa Kanya. Gawin lang natin, gampanan natin yung ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating sayangin ang bawat bigay ng Diyos sa atin. Dahil, bagamat imposible, pero sa Diyos walang imposible. Diba? Dahil gawin lang natin ang nararapat sa buhay natin, sa ating pamilya, sa ating kapwa, lalo na sa gawain ng Diyos. Dahil yun ang pinagkakaluban tayo ng Diyos para maging malakas tayo sa ating buhay, pananampalataya. Sabi nga, maging balance po tayo sa ating buhay. Diba? Kaya minsan lang na gawin natin, bilang minsan, ang Diyos talaga ay tulo-tulo magbigay sa buhay natin. Diba? Hindi lang kasi natin yan nakikita Dahil ang Diyos nagbigay. Nakikita po natin, pero sa iba hindi nila yan nakikita. Diba? Spiritual. Kaya po rin ang Panginoon. Sino pa ang magpapasalamat sa Diyos? Purihin ng Diyos. Ang gandang makasula natin. So, nung salamat ako sa loob ng isang linggo, pagkaraan na may sunog. Another naman sunog sa beginning 7 yung Tuesday. Papasalamat din ako na dahil sa kurente yun, na sobrang ikaw may ilaw, tapos dami na saksak, may aircon, sumabot, over na yun. So,
ito yung trahedya na hindi natin maiwasan na bagay. Sa akin lang na pasalamat ako sa Panginoon, ang kayamanan nasa langit, hindi sa lupa. Amen. Kasi ang kayamanan hindi madala sa langit. Ito samantala sa mundo. Ang ating sarili, ano yung salubin natin? Tingnan mabuti ang ating sarili. Saan ba tayo? Ano ba yung salubin natin? Lugod ako ng pasalamat at ng naliwanagan, kung ikaw ay pinagpapala sa Diyos, sa iyo yung pagpapala. Amen. Dahil nawa ito ay matutunan, pag-aaralan mabuti. Kung ikaw magpapala, nawa ito ay hindi mo siyang makakalimutan. Ilagay sa tama ang paraan, ang gawain na pinagkaloob sa Diyos. Nawa hindi mo maikasira sa iyong sarili. Lugod ako ng pasalamat. Ang First Beta Plus ay talagang totoo makaano sa kalusugan. Pero ang isang katauhan, hindi, yun ang malaking ang kapakakaiba. Lugod ako ng pasalamat sa Diyos dahil siya lamang ang magbibigay sa ating buhay. Dahil ang Diyos makapangyarihan, siya yung talaga, hindi natin ba napapansin sa mundong ito, sa libutan, kung anong nangyari sa atin. Sunod-sunod ang trahedya. Hindi nyo naman natin na ba napapansin ang ating kalooban kung ano yung ginawa natin. Dahil nakakalimutan, ang pagkaalam natin, nakakalimutan natin ang pangyarihang Diyos. Ang Diyos ang pagpapala sa ating buhay, ang Diyos ang nagbibigay, nagpapala sa atin. Ngunit, ang pagpapala ay nagkakalimutan natin siya. Dahil doon natin malalaman ng ating sarili, napakalaking halaga po ang pagkakamali natin. Lugod ako nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit paano maunawaan ng ating sarili, may hangad nga tayo, may pangarap tayo. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng pagpala kung ikaw ay tutuong sa Kanya. Yun lang, amen na amen. Amen. Salamat sa buhay ni Sister Tracy na kung saan ay patuloy siyang ginagay ng Lord, kanyang pamilya, maging sa ating buhay. Lahat, pamilya natin, kaibigan, mga kapatid. Dapat natin pagpasalam yan sa Lord. Dahil nariyan sila minsan nakakatulong. Di ba? Silang, ng Panginoon na ginagamit din sila ng Panginoon para sa atin. Di ba? Eh kung wala sila,